Hingin natin ang patnubay ng dakilang Diyos natin, mga mahal. Siyang manguna sa atin, mga kapatid ko, sa kanyang mga salita. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Minsan pa, O Diyos, hallelujah, sa iyong masaganang pagpapala sa amin. Sa araw na ito, dakilang Diyos, hallelujah. Muli naming naramdaman na dama, O Diyos, ang iyong napakatamis na presensya, mahal na Panginoon. Salamat po ng maraming. O dakilang Diyos, sa pangunat panalangin, ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, your end-time prophet, O God. Minsan pa kami humihiling, mahal na Panginoon, ng iyong patnubay sa mga sandaling ito. O masaganang akin, wala po akong magagawa. Ikaw ang aking naasahan. Dakilang Diyos, sumaamin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah muli, O Diyos. Luwalhati mo yung dakilang pangalan, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ang iyong salita, O God. In the name of Jesus, alisin mo ang pag-alinlangan. Mahal pa yung mga anak ko, Diyos, mga taga-subaybay namin. Hallelujah, cast out in the name of Jesus, unbelief and doubt. Cast out, hallelujah, hindrances, cast out. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, mahal. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you so much po. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga minamahal, pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, natatangi po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa hapong ito. Hallelujah. And I give double honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Mahal ang propeta ng ating dakilang Diyos sa huling panahon. Amen. Hallelujah. At sa kanilang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family, at patuloy po nating inaalaala ang ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda. Hindi natin malimutan, mahal ang kanyang mga aral sa ating lahat. Amen. At sa lahat ng aking mga kasamang mga ngaral sa lugar na ito, mahal sa ating mga workers, sa ating mga elders, sa lahat po ng ating mga awit manunugtog, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatid sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord, mahal. Salamat sa dakilang Diyos, mga kapatid ko, at puno po ang ating chapel ngayon. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Praise God, hallelujah. Mangin mahal, parami ng parami ang mga umiibig sa dakilang Diyos. Amen. Praise God, mga minamahal, napakahalaga, mga kapatid ko, na tayo po ay laging revive sa ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Mangin mahal, napakagaganda, mahal ang ating mga patutuong napakinggan sa araw na ito. Amen. Dakila ang Diyos natin. Mahal. Hallelujah. Mahal, tayo po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat, mga kapatid, ang prayer po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, mahal, ay mga kapatid nasa atin. Amen. Praise God. Purihin natin dakilang Diyos, mga kapatid ko. At tayo po'y dumako, mahal, sa ating pong aralin sa umaga, sa hapong ito. At buksan po natin ang ating mga Biblia. Dito po sa aklat ng Hebreo, chapter 13, verse 15. Mahal, ating mga Biblia. Amen. From the book of Hebrews, chapter 13, verse 15. By Him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks to His name. Amen. Hallelujah. Glory to God. Sa Tagalog po, mahal. Dito po sa Hebreo, kabanatang 13, ang talatay 15, ganitong inasabi. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa matuwid baga ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Amen. Glory to God. Purihin natin dakilang Diyos sa kanyang mga banal na salita, mga minamahal. At talakayin po natin, mga kapatid ko, the power of worship. The power of worship. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos. Palagi. Sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan, mga minamahal ko. Makapangyarihan po ang pagpupuri sa dakilang Diyos, mga minamahal. Ang totoong Church of the Living God, mga kapatid, punong-puno po yan ng pag-aawitan. Amen? Punong-puno po yan ng pagpupuri sa dakilang Diyos. Iyon po yung doon po natin makikita, ang mga minamahal ko, na ang church ay healthy. Very healthy, mga mahal. Malalago po ang espiritual ng mga mananampalataya. Amen. Kapag ang mga mananampalataya ay masipag pong magpuri sa ating dakilang Diyos na buhay. At sapagkat ang pagpupuri po sa dakilang Diyos,
Yan po ang pinakamataas na uri ng paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ulitin ko, ang pagpupuri sa dakilang Diyos, yan po ang pinakamataas na uri ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi po lahat ng tao, mga minamahal ko, ay nakapagbibigay luwalhati papuri sa ating dakilang Diyos. Ito po'y pagbibigay ng pinakamataas na luwalhati sa dakilang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Amen po. Mga mahal, pag-usapan po natin ito mga kapatid ko sapagkat dito po magsisimula yung ating revival. Mga minamahal. Praise the Lord. Ito pong hinahanap ng dakilang Diyos sa ating lahat, mga minamahal ko. Sa loob po ng church, madami kang mapapansin, mga minamahal ko, na mga Kristiyanong madaling makadama ng presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Yung sa loob ng church, mga kapatid ko, mapapansin po natin, yung mga anak ng Diyos, mga minamahal na sincero, seryoso, mga kapatid, kung magpuri sa mahal na Panginoon. Sila po yung unang-unang nakakadama ng presensya ng ating mahal na Panginoon. At sila po yung merong magandang relasyon sa ating dakilang Diyos. Amen po ba? Praise God! Sila po'y respetado, mahal bilang mga anak ng Diyos. Kagalang-galang tingnan, mga kapatid. Kapag sila po ay nakikita nating maayos yung kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At alam po nila yung importansya, mga minamahal, ng pagpupuri sa dakilang Diyos. Amen? At alam din nila, mga minamahal, kung ano po yung nagagawa ng pagpupuri. Mga kapatid ko, alam po nila yung nagagawa nito, mga minamahal, sa lahat po ng klase ng kaaway ng dakilang Diyos. Yung pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, yun po yung panlaban natin sa kahit anong gawa ng dyablo sa buhay natin. Amen po ba? Praise the Lord. Sa lahat ng klase ng problema, mahal, ang solusyon dyan, pagpupuri sa mahal na Panginoon. Ganun lang po kasimple yun. Amen? Sapagat kung babasahin mo ang Biblia, mga minamahal, yung mga heroes of the Bible, mga kapatid, nagtagumpay ang mga yan dahil sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Ang ating kagalang-galang na Ebanghelista, Will Estrada Almeida, mga minamahal, umakyat sila sa Talipaw, Hulos-Hulo, mga kapatid ko, year 2000. Wala silang dalang sandata ni karayom, wala mo mahal. Ang kanilang daladala, mga minamahal ko, pag-aayuno at pananalangin, pagpupuri na walang humpay sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen! Kaya naman, mga mahal, yung mga sandata, yung mga bomba, mga kapatid, mga mahal, umiiwas sa kanila ni isa, wala pong binawian ng buhay. Iningatan ng dakilang Diyos, mga mahal. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Kaya mga mahal, kapag sinimulan mo ng umawit sa dakilang Diyos, magpuri sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sasawayin ng dakilang Diyos lahat po ng gawa ng dyablo sa iyong buhay. Praise God! Habang nagpupuri tayo sa dakilang Diyos, mga mahal, hindi mo alam, yung mga anak mong malalayo sa iyo, mga kapatid, inilalapit sila ng dakilang Diyos sa kanyang presensya. Dahil sa iyong pagpupuri sa mahal na Panginoon, ang iyong mga loved ones, mga minamahal, iniingatan sila ng mahal na Panginoon. Amen? Sa 2 Corinthians chapter 3, verse 17, sabi ng Bible, mga minamahal, basahin natin. 2 Corinthians chapter 3, verse 17. 2 Corinthians chapter 4, verse 17. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Amen. Sa aklat ni kalawang taga-Korinto, Kapitulo 3, versikulo 17, ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Amen. Doon ay may kalayaan. Kung saan naroon ang Espiritu ng dakilang Diyos, doon ay may kalayaan. Now the Lord is that Spirit. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kung saan daw kumikilos ang presensya ng dakilang Diyos, doon ay may kalayaan. Amen? Kalayaan sa kasalanan, kalayaan sa kahirapan ng buhay, kalayaan sa anumang uri ng karamdaman, lahat magsabing praise the Lord. Kaya dapat sikapin ng lahat ng mga anak ng Diyos, mga mahal, na palaging sikapin nating mag-move ang Holy Spirit sa ating pagsamba.
Kinakailangan, mga minamahal, sikapin ang mga anak ng Diyos na lagi nating madama ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Para hindi tayo muling alipinin, mga minamahal, ng dyablo, mga kapatid ko. Sapagat ang gawain ng dyablo, ang layunin ng dyablo, mga minamahal ko, ngayon meron ka ng kaligtasan, hindi na siya magpapahinga, mga minamahal. Satan is like a roaring lion, seeking for someone. Humahanap siya ng masisila niya, mga minamahal. Ang kanyang target, yung mga anak ng Diyos na may espiritu ng Diyos na nagpapabaya. Amen? Yung mga Kristiyanong hindi po, mga minamahal, binibigyan ng importansya yung pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, tandaan natin ito. Worship is warfare. Worship means warfare. Yung pagpupuri sa mahal na Panginoon, pakikipagdigma yan sa dyablo. Pakikipaglaban yan sa dyablo. Amen? Si King Jehoshaphat, mga minamahal, meron siyang kalaban 3 bansa. Moab, Mount Seir, mga minamahal, at Ammon. Halos kasing dami ng buhangin sa dagat ang kanilang kaaway. Surrounded sila, mga minamahal. May instruction ng dakilang Diyos kay King Jehoshaphat. Mga minamahal, anong sabi, mga kapatid ko? Nagpuri lang sila sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal. Humirang siya ng choir, mga kapatid. At ang dakilang Diyos ang bahala sa kanilang kaaway. Habang sila umaawit, mga minamahal, yung 3 bansa na kanilang kaaway, sila mismo nag-away. Sila mismo, mahal, naglabo-labo. Wala pong natira kahit isa. Walang ginawa ang Israel, mahal, kundi magpuri sa dakilang Diyos. Amen! Kaya ngayong panahon natin, mahal, ang pagpupuri sa mahal na Panginoon, warfare yan. Hindi ka malalapinan ng dyablo. Hindi lalapit sa iyo, hindi magtagumpay sa iyo ang dyablo kapag lagi ka nagpupuri sa mahal na Panginoon. Siyempre sa Lord. Kaya kung gusto nating madaling bababa ang presensya ng ating mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan, kung gusto natin, mga mahal, bababa ang presensya ng mahal na Panginoon sa ating sambahayan, sa ating pamilya, sa ating church, mga minamahal, kailangan natin ng pagkakaisang pagpupuri at pag-aawitan sa ating dakilang Diyos. Dahil kung wala pong praising, walang blessing. Kung walang praising, walang revival, walang healing and power kapag walang praising. Amen? Ang praising po ay isang paraan para ma-invite natin ang Holy Spirit. Mahal. Amen? Yung praising, mga minamahal, yan po ay pag-imbita natin sa presensya ng mahal na Panginoon. Kapag nasa atin ang presensya ng dakilang Diyos, sabi ng nabasa natin, kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, doon ay may kalayaan, mga minamahal. Amen? Praise the Lord! Kaya pagpapalay malapit sa iyo, kapag lagi ka nagpupuri sa mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, glorify God in your body. Glorify God in your body. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. What? Know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body, and in your spirit, which are God's. Amen. 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 Tagalog po, mahal. Sa aklat ng unang taga-Korinto, Kapitulo 6, versikulo 19 hanggang 20, O hindi ba ninyo nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Binili tayo sa halaga. Hindi ginto ang pinambili, kundi dugo ng mahal na Panginoon. Pinambayad niya yan, may mahal, sa krus ng Kalbaryo. Kung sinabi ng Bible, binili tayo sa halaga, sa dugo ng mahal na Panginoon, dapat may halaga rin sa atin yung pagpupuri natin at pagsamba. Amen po ba?
dapat paglaanan natin ng espesyal na oras ang pagsamba natin sa ating mahal na Panginoon. Kapag nagbibigay ka ng espesyal na oras para sa dakilang Diyos, para sambahin siya, itataas ka ng dakilang Diyos natin. Itataas ka ng mahal na Panginoon. Si Daniel, mga minamahal, 3 times a day siyang magpuri sa mahal na Panginoon. 3 times a day. Pinupuri niya ang dakilang Diyos. Kapag oras ng kanyang pagpupuri, mga minamahal, set aside niya yung kanyang trabaho. Anuman ang transaksyon, kinakancel niya yan, mga minamahal. Anuman po, mga minamahal, mga meetings niya sa kanyang trabaho, sa kanyang opisina, kinakancel niya yan. Inilalaan niya yung oras niya sa dakilang Diyos lamang. 3 times a day. Amen. Kaya naman, mga minamahal, itinaas siya ng dakilang Diyos. Ginawa siyang top president, mga minamahal ko, sa lahat ng mga presidente, sa kanya pong trabaho, mga minamahal ko. Sabi ng Bible, Daniel chapter 6 verse 10, mga minamahal, he knelt down on his knees 3 times a day, mga kapatid. Tingnan natin. From the book of Daniel, chapter 6, verse 10. Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, and his widows being opened his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God, as he did aforetime. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Dito po sa Daniel, kabanatang 6, ang talatay 10, ganito yung sinasabi. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay, ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem. At siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na may 3 isang araw, at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Amen. Gaya ng kanyang dating ginagawa. Ibig sabihin, mga minamahal, continuous, consistent. Mga minamahal, walang putol sa kanyang pagsamba. 3 times a day, mga kapatid. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Mga anak ng Diyos, ang mga bahagi ng katawan natin, mga minamahal, na dating ginagamit natin sa kasalanan, gamitin natin ngayon sa pagluluwalhati at pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Yung ating mga bibig, mga mahal, na puro pagmumura dati, ang lumalabas sa ating mga bibig. Puro pananakit ng kapwa, mga mahal. Puro pagsisinungaling lumalabas sa ating bibig. Mga mahal, ngayon gamitin natin sa pagsamba, pag-awit sa ating mahal na Panginoon. Yung ating mga kamay, na dati nating pinangsusuntok sa ating kapwa, na kinamatayan ng ating mahal na Panginoon sa krus, mga minamahal, ipalakpak natin sa mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Yung mga paa natin na dating dinadala tayo nito, mga minamahal, sa mga bisyo, mga kapatid ko. Dinadala tayo ng mga paa natin sa paggawa ng kasalanan, mga minamahal. Isayaw natin sa mahal na Panginoon yan. Amen! Amen! Mga minamahal, kailan nagsisimula magpuri ang anak ng Diyos sa mahal na Panginoon? Kailan nagsimula tayong magpuri sa mahal na Panginoon? Psalms chapter 40, verse 2 and 3. Panginoon mahal, basahin natin. Book of Psalms chapter 40, verse 2 and 3. He brought me up also out of a horrible pit, and out of the mire clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. And he put a new song in my mouth, even praise unto our God. Many shall see it and fear, and shall trust in the Lord. Amen. Yes, Lord God. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 40, versikulo 2 hanggang 3, isinampa naman niya ako mula sa isang kakilakilabot na balon, mula sa balahong malagkit, at itinuntong niya ang aking mga paa sa isang malaking bato, at itinatag ang aking mga paglakad. At siya naglagay ng bagong awit sa aking bibig, sa makatuwid bagay pagpuri sa aming Diyos. Marami ang nakakita at mga tatakot at magsitiwala sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. He also brought me up out of a horrible pit. Sabi rito. Out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my steps. Verse 3, He has
put a new song in my mouth. Praise to our God. Amen. Ano yung horrible pit? Balon. Type of world. Simbolo mga mahal ng mundo ng sanlibutan. Iniahon tayo ng dakilang Diyos sa balon ng kasalanan. Nung tawagin tayo ng dakilang Diyos, mga mahal, dalhin sa liwanag ng Ebanghelyo, mga mahal. Amen. Ano yung out of the miry clay, mga kapatid? Ano yun? Iniahon tayo ng dakilang Diyos sa pagkakalubog natin sa malagkit na putik. Ano yung putik na yon? Kasalanan. Hinugasan tayo ng banal na dugo ng ating dakilang Diyos sa ating mga kasalanan. At sa verse 3, sabi rito, pagkatapos tayong iahon, mga minamahal, pagkatapos tayong ahunin sa kasalanan ng sanlibutan at sa pagkalubog natin sa pusali, mga mahal na kasalanan, He has put a new song in my mouth. Praise to our God. Naglagay ang dakilang Diyos, mga mahal, ng mga makalangit na awitin sa ating mga puso, sa ating mga labi, mga mahal, upang ating ipagpuri sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya mula nung tayo iahon ng dakilang Diyos sa putik ng kasalanan, doon tayo nagsimulang magpuri sa mahal na Panginoon. Amen? Ilang taon ka na ba sa mahal na Panginoon ngayon? 10 years? Ang tanong, 10 years mo na bang pinuri ang mahal na Panginoon? Amen? Dapat araw at gabi. Dapat araw at gabi, mga mahal, pinupuri mo siya. Kung gaano katagal ka nang naglilingkod sa dakilang Diyos, dapat gano'n na rin katagal na pinupuri mo ang ating mahal na Panginoon. Amen! Say praise the Lord, mga mahal. Kailangan nating magpuri sa mahal na Panginoon. Ito ang gustong makita ng dakilang Diyos sa atin, yung laging nagpupuri sa dakilang Diyos. Amen? Dahil pag nagpuri ka sa mahal na Panginoon, para sa iyo naman yan. Para sa kabutihan mo yan, hindi ko kabutihan yan. Amen ba? Para sa kabutihan mo yan, mga mahal. Ayaw ng dakilang Diyos na sa huling bahagi ng iyong buhay, tumatangis ka dahil sa kabiguan na hindi mo nakamtan, mga mahal, ang mga pangako ng dakilang Diyos na abundant blessing. Bakit? Sapagkat hindi mo siya pinupuri at sinasamba. The more you praise, mga mahal, the more na mas maraming blessing ang ibibigay ng dakilang Diyos sa iyo. Yan ang sabi ng ating beloved Honorable Pastor. Amen? Praise the Lord. Lahat na nagpupuri sa mahal na Panginoon araw-araw magsabing praise the Lord. Hallelujah. Para hindi tayo lapitan ng kaaway. Para hindi tayo mabangkarota. Hindi tayo, mga mahal, pumasok ang problema sa bahay natin, mga mahal. Dapat, mga kapatid, lagi tayo nagpupuri. Amen ba? Hindi lahat ng fellowship nagagawa yung ginagawa natin. Sa ating gawain, mga mahal, pagpupuri pa lang 2 oras na bago natin mapakinggan ng mga patotoo. Bago natin, mga mahal, mapakinggan yung iba pang mga gawain natin. Bago natin pakinggan yung Word of God, mga mahal. 2 hours mo ng pagpupuri sa mahal ng Panginoon dahil yung pagpupuri, tatakas ang demonyo dyan. Amen. Meron akong experience, mga mahal. Kami nagsagawa ng gawain, mga kapatid ko, baguhan pa ako noon. In-start ko kaagad, mga mahal, opening prayer pagkatapos patotoo na. Hindi kami nagpuri. Nakalimutan ko. Habang ongoing, mga mahal, ang gawain, may nagsuntukan, mga mahal. Nagkagulo. Nagulo ang gawain. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Naalala ko, mga mahal, hindi kami nagpuri. Dahil ang pagpupuri, pagpalas ng demonyo yan. Habang tayo nagpuri, may mga 2 hours, yung masamang espiritu, sabi ng Bible, Ephesians chapter 2, nandyan sa kalawakan yan eh. Andyan. Sila yung sumasala ng ating panalangin. Sila yung humaharang ng ating panalangin. Hinaharang nila yung ating mga prayers para hindi umakit sa makarating sa langit. So, anong dapat gawin?
Salamat sa ating beloved honorable pastor, minmahal. Tinuro sa atin ang sekreto. Magpuri na magpuri na magpuri, minmahal, magpuri na magpuri. Hallelujah. Sabi ng ating beloved honorable pastor, kung pwedeng 1,000 times eh. Bigkasin mo yung hallelujah, praise the Lord, minmahal, maghapon, magdamag. Minmahal. Napaka-importante. Amen? Prayer naman ang pastor ng mahal eh. 20 hours a day. Araw-araw. 4 na oras na lang sa kanya mo mahal. Terrible. Lahat magsabing praise the Lord, mo mahal. Kaya dapat lagi magpuri sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sa pagpupuri pa nga lang eh. Papasok yung ating mga bisita. Inaapoy ng lagnat. Marinig yung papuri natin, gumagaling na eh. Papuri pa lang naririnig mga minamahal, pinapawisan na eh. Amen. Hindi pa nalehans, mahal, pinapawisan na. Ganun pala ang power ng puri. So kailangan nating magpuri kung gusto nating kikilos ang kamay ng dakilang Diyos sa ating mga panalangin. Acts chapter 16, verse 25 and 26, mahal. From the book of Acts, chapter 16, verse 25 and 26. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. 26. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were open, and everyone's bonds were loose. Amen. Tagalog mo mahal. Mga gawa, kabanatang 16, ang talatay 25 at 26, ganito yung sinasabi. Datapat ng maghahating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos, at sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo, at kaginsay-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol, anupat nagsiuga ang patibayan ng bahay bilangguan, at pagdakay nagbuksan ang mga pinto, at nakakalas ang mga gapos ng bawat isa. Amen. Say praise the Lord. Si Paul and Silas, mga minamahal, binilanggo dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Nang sila na sa bilangguan na, mga minamahal, napaka-relax lang ni Pablo. Hindi siya natatakot. Kahit kinabukasan, patayin na sila, mga minamahal, hindi siya natatakot. Ang ginawa nila, umawit lang. Walang gitara yan. Walang instrumento yan. Umawit sila a kapila. Habang sila umaawit, nakikinig daw ang mga bilanggo. Sabi ng Bible, hindi ka ginsa-ginsa. Lumindol ang bilangguan, mga minamahal. Nangakalas ang kanilang mga kadena. Say praise the Lord. Nangabuksan ang mga pintuan, mga minamahal, dahil sa kanilang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Hallelujah. So may magaganap sa ating mga buhay kapag tayo'y nagpupuri sa dakilang Diyos. May magaganap sa buhay mo kapag nagpupuri ka sa mahal na Panginoon. Kakalagan ng dakilang Diyos, may mahal, ang gapos natin sa mga problema, sa mga kahirapan, sa mga karamdaman, mga minamahal, sa mga gawa ng dyablo sa ating mga buhay. Mga mahal, hindi yan magtatagumpay. Amen? Alam niyo po ba, kahit yung ating mga pagkukulang ay patatawarin ng dakilang Diyos kung tayo po'y lalapit sa Kanya ng may pagpupuri. Mga mahal. Amen? Isaiah chapter 12, verse 1. May mahal, basahin natin. Book of Isaiah, chapter 12, verse 1. And in that day thou shalt say, O Lord, I will praise thee. Though thou wast angry with me, thine anger is turned away, and thou comforted me. Amen. Hallelujah. Sa aklat ng Isaias, Kapitulo 12, versikulo 1, at sa araw na iyon ay iyong sasabihin, ako'y pasasalamat sa iyo, O Panginoon, sapagkat bagaman ikaw ay nagalit sa akin, ang iyong galit ay napawi, at iyong inaaliw ako. Amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. In that day, you will say, O Lord, I will praise you. Pupurihin kita, O Diyos. Though you were angry with me, sabi niya dito, your anger is turned away, and you comfort me.
Pupurihin kita, O Diyos, sabi niya rito. Bagaman ikaw ay galit sa akin, papawiin mo ang galit mo. At i-comfort mo ako. Amen? Praise the Lord. Kaya pag lagi kang dumadalo, may mahal, napapawi pala ang galit ng Diyos. Kapag dumadalo ka lagi, inaawitan mo siya, may mahal. May mga kahinaan tayo. May mahal, minsan mapuno na ang Diyos sa atin. Pero dahil sa iyong sipag na pagpupuri, napapawi ang galit niya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Napapawi ang galit ng dakilang Diyos kapag inaawitan mo siya mula sa iyong puso, mga mahal. Kaya palagi tayong dumalo. Para may protection tayo. Amen ba? Nakikinig po ba kayo? Nararamdaman nyo ba, na-experience nyo ba, na kapag magsisimula kang magpuri sa ating mahal na Panginoon at aawit sa dakilang Diyos natin, parang bumibigat yung katawan mo? Napakiramdam mo, mga minamahal, may pumipigil sa'yo. Tabad na tamad kang magpuri. Lahat ng nakaramdam niyan, magsabing, praise the Lord. Lord na lang. Naramdaman ko rin yan. Naramdaman nating lahat yan. Naramdaman natin kapag iba ang ginagawa mo, mga minamahal, libang na libang ka. Tama? Kapag iba yung ginagawa mo, libang na libang ka, mga minamahal, masaya ka. Gustong gusto mo. Pero kapag araw, oras ng puri, may mahal, parang tinatamad ako. Pues, sasabihin ko po sa iyo, hindi ikaw yon. Hindi mo gusto yon. Amen? Your flesh is your greatest adversary. Yung itong katawan natin, itong sarili natin, itong una mong kaaway. Amen? Kaya sabi ng mahal na Panginoon, may mahal, watch and pray so that you may not enter into temptation. The Holy Spirit is willing, but the flesh is weak. Yung Holy Spirit na nasa iyo, willing talaga yan, may mahal. Pero yung katawan mo, yan ang lumalaban yan. Kaya may struggle, may battle sa loob ng katawan natin. May battle, may mahal. May digmaan sa loob ng katawan natin. Holy Spirit, may mahal, against sa ating flesh, mga kapatid ko. At ang battleground, tayo mismo. Anong pipiliin natin, mga minamahal? Yun ang magwawagi. Kung pipiliin natin, minamahal, yung ating mga kapritsyo, yung ating kalayawan sa mundo, minamahal, nagawagi ang kaaway ng Diyos. Malungkot ang mahal na Panginoon. Pero kapag pinipigil mo to, mga minamahal, ito po'y sinusupil natin, mga minamahal ko. Patuloy kang tumatangi sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, ma-overcome ko yung aking sariling ito, mahal na Panginoon. Ayoko nito. Ayoko magkasala sa iyo, mahal na Panginoon. Ayokong lumabag sa iyo. Mga minamahal, tutulungan ka ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi ni St. Paul, hinahampas ko yung sarili ko. Pinarurusahan ko yung sarili ko. Mahal, sabi niya, sinusupil ko ang sarili ko. Baka pagkapangaral ko sa iba, ako man ay itakwil. Amen? Ganon din sa ating mga anak ng Diyos. Matapos tayong pagpalain ng mahal na Panginoon, may mahal, anong susunod natin gagawin, may mahal? Wala lang. May mahal. Ang dapat natin gawin, magpuri, sumamba, umawit, habang buhay sa ating mahal na Panginoon, may mahal. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Romans chapter 8, verse 5 hanggang 8, mga kapatid. From the book of Romans, chapter 8, verse 5 to 8. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. 6. For to be carnality minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. 7. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Number 8. So then they that are in the flesh
cannot please God. Amen. Amen, amen. Tagalog po, minamahal. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 8, ang talatay 5 hanggang 8, ganito ni sinasabi. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. 8. At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Amen. Ang nasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. For the carnally minded is death, sabi ng Bible. But the spiritually minded is life and peace. Kapag ginagawa mo, mahal yung bagay ng laman, wala kang peace of mind. Magulong isip mo. Kapag gumagawa ka ng bagay mo, mahal sa laman, mga kapatid, aburido ka, mainit ang ulo mo. Pero pag ginagawa mo ang kalooban ng dakilang Diyos, payapa ka. Masaya ka, maligaya ka, mga mahal. Hallelujah. Amen? Ang kaisipan ng laman, sabi ng 6, kamatayan, datapot ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa dakilang Diyos, mga minamahal ko. Hallelujah. Kaya malalaman mo, yung Kristiyanong tinatanggap ng dakilang Diyos yung kanyang pagsamba. Una, sa iyong pagsamba, sa iyong pagpupuri, nararamdaman mo yung presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Pangalawa, maaliwalas yung mukha mo. Masayang-masaya ka kapag napuspos ka ng Holy Spirit. Amen? Kaya mga minamahal, para ang dakilang Diyos mahabag sa atin, bago tayo magpuri sa mahal na Panginoon, we must have a feeling of unworthiness. Kinakailangan mga mahal, yung isip natin nandun sa, hindi po ako karapat-dapat, mahal na Panginoon. Ako'y basahang marumi lamang sa iyo, O Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Say praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Yan ang sikreto ng ating church, kung bakit, mga minamahal, malago ang church natin. Amen po? Kung bakit ang daming mga signs, wonders, and miracles, mga minamahal. Amen. At ang way ng ating worship, mga minamahal ko, sabi ng Bible, clap your hands, all ye people. Shout unto God with a voice of triumph. Amen. Humiyaw tayo, mga minamahal. Ipalakpak natin ang ating mga kamay. Hindi natin pinapalakpakan ng tao, ang Diyos ang ating pinapalakpakan. Amen. Hindi natin tinaataas ang kamay natin sa mga tao, kundi sa Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Kapag tinaas mo ang kamay mo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, nanginginig na ang diablo diyan. Mga minamahal, nanginginig na ang diablo diyan. Lalo't kapag lumuhod ka pa, mga minamahal, once na lumuhod ka, mga minamahal, nanginginig na ang diablo diyan. Isang araw, mga minamahal, ako'y nagising. Naramdaman ko, mga kapatid ko, lumalapit ang kaaway sa akin. Mga minamahal. At habang ako po'y nakahiga, mga kapatid ko, gusto ng diablo magkasala ako, mga minamahal. Pero ang ginawa ko, mga kapatid, lumuhod ako. Sa aking pagluhod, hindi pa ako nanalangin. Lumuhod pa lang ako, mga minamahal, naramdaman ko, tumakas na siya sa tabi ko. Tumakbo na siya, mga minamahal. Luluhod ka pa lang, mga minamahal. Hindi ka pa nanalangin, tumatakbo na ang demonyo. Amen? Ganun pala, mga minamahal, ang power. Kaya, huwag tayong matakot. Amen? Mga mahal, kapag hindi ka nagpupuri, matatakutin ka talaga. Kapag hindi ka nagpuri, mga mahal, duwag na duwag ka. Pero kapag nagpupuri ka, mga mahal, matapang ka. Mga mahal, kapag lumuluhod ka sa dakilang Diyos natin, walang diablong tatayo sa harap mo in the name of Jesus. Amen? Sabi ng Bible, it is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto your name, O Most High. Why good? Bakit sinabi niyang good, mga minamahal? Sapagkat kapag nagpuri ka, gaganda ang buhay mo.
Tutugunin ng dakilang Diyos ang prayers mo. Mapayapa ka sa gitna ng pagsubok. Amen. Gagaling ka sa sakit mo, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Ang nais ng dakilang Diyos sa pagpupuri sa kanya, mga minamahal, yung nahihipo yung kanyang puso, mga kapatid. Amen. Yung nahipo yung puso niya kapag nagpuri ka, mga minamahal, kung maaari, wala ka namang gagawin, mga minamahal ko. Magpuri ka na magpuri sa mahal ng Panginoon hanggang sa maramdaman mo yung kanyang matamis na presensya. Panginoon mahal, yun, doon nahipo ang puso ng mahal ng Panginoon natin. Sapagkat yung presence ng mahal ng Panginoon, siya yan mismo. Yan ang Diyos mismo. Kapag nakita natin nag-move ang Holy Spirit, mga mahal, nandyan na siya sa kalagitnaan natin. Kaya habang nag-move ang Holy Spirit, huwag kang nakadikwatro, huwag kang pakuyakuyakoy, mga minamahal. Huwag kang parelax, relax mga kapatid ko. Pag naramdaman mo yung presensya ng mahal na Panginoong kumilos, lumuhod ka na, mga mahal. Itaas mo na yung kamay mo. Iyuko mo na yung ulo mo, mga mahal, sapagkat yung time na yan, nandyan ang mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya maalala ko si King Saul, mga minamahal. Si King Saul dahil sa kanyang pagsuway sa mahal na Panginoon. Hinayaan ng dakilang Diyos yung evil spirit, mga mahal, pumasok sa kanyang puso, sa kanyang isip. Tormented siya, mga mahal, day and night. Mga mahal, wala siyang kapayapaan, wala siyang kagalakan, naging matatakutin siyang hari. Mga mahal, kay Goliath lang, nanginginig siya, mga mahal. Takot na siya. Wala na yung dating matapang na King Saul, mga mahal, of Israel. Sabi ng 16:15 ng 1 Samuel, and Saul's servant said unto him, Behold, now an evil spirit from God troubled thee. Nandito ang masamang espiritu, ginugulo ka, Saul. Sabi rito, mga mahal. Sabi sa verse 23, and it came to pass when the evil spirit from God was upon Saul, that David took an harp and played with his hand. So Saul was refreshed. Saul was refreshed and was well. And the evil spirit departed from him. Hallelujah. Tumugtog lang si King David, may mahal, ng harp, papuri sa mahal ng Panginoon, may mahal. Sabi nung nabasa natin, yung demonyo na kay Saul, nagtatakbo karipas ng takbo. Iniwan si Saul. Amen. Natatamo ni Saul, mga mahal, yung peace of mind. Tuwing maririnig niya yung papuring awitin. Naririnig pa lang, mga mahal, ni Saul, naririnig pa lang niya. Pumapayapa na siya, tumatakas ng mga evil spirit sa kanya. How much more kung ikaw mismo ang kakanta? Amen. How much more kung ikaw mismo ang aawit sa mahal na Panginoon? Hallelujah. Magiging powerful ka. Magiging manginginig ang diablo sa iyo, mga mahal, kapag lagi ka nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Worshiping God. Ito po'y part ng ating paglilingkod sa dakilang Diyos. Dito po nagmumula ang tagumpay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Bakit kinalugdan ng dakilang Diyos si King David, may mahal? King David 7 times a day kung magpuri sa dakilang Diyos. Kinalugdan siya. Bakit siya kinalugdan? Meron siyang 4 na dahilan kung bakit nakagawa siya ng napakaraming awitin sa Book of Psalms, mga mahal. Basahin natin Psalms 92, verse 4 and 5, mga beloved. From the book of Psalms, chapter 92, verse 4 and 5. For thou, Lord, hast made me glad through thy work. I will triumph in the works of thy hands. O Lord, how great are thy works, and thy thoughts are very deep. Yes, O God. Sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 92, versikulo 4 hanggang 5, Sapagkat ikaw, Panginoon, iyong pinasaya ako sa iyong gawa. Hallelujah. Ako'y magtatagumpay sa mga gawa ng iyong mga kamay. Kay dakila ng iyong mga gawa, O Panginoon, ang iyong mga pag-isip ay totoong malalim. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Una, mga minamahal, kung bakit anong dahilan, kung bakit pinupuri ni King David ang mahal na Panginoon. He has made me happy, sabi ni King David. Pinaligaya niya ang buhay ko. Amen.
Lahat ng naging maligaya dito, minamahal, magsabing, praise the Lord. Galing tayo sa lusak ng kasalanan, sa karamdaman. Nung tayo tawagin ng mahal na Panginoon, naging maligaya ang buhay natin. For thou, O Lord, sabi niya rito, has made me glad. Amen. O Diyos, pinagalak mo ako. Pinaligaya mo ang buhay ko. Hallelujah. Yan ang dahilan kung bakit nagpupuri ako sa iyo araw at gabi. Hallelujah. You make me happy. Muhin mahal, yung masipag magpuri dito sa mahal na Panginoon. Totoong binago ng dakilang Diyos yan. Totoong pinagpala yan at totoong nagagalak yan, muhin mahal, sa paglilingkod. Amen. Pangalawa, I will triumph, O God. For thou, O Lord, hast made me glad through thy word. I will triumph in the works of thy hands. Ako po'y magtatagumpay, O Diyos. Hallelujah. Sapagat nasa akin ka. Amen. Yan ang dahilan, mga minamahal. Pangatlo po, His thoughts are very deep. Ibig sabihin, mga minamahal, O Diyos, napakalalim, napakadakilang mo sa akin. Amen. Napakalalim ng pag-ibig mo sa akin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dakila ang Diyos, may mahal. His works are great, sabi ng Bible. Amen. Ang iyong gawa, O Diyos, ay napakadakila sa aking buhay. Amen. Kaya yan din po ang dahilan, nawa, mga mahal, sa bawat sa atin. Mga mahal, hindi na tayo, mga mahal, dapat i-guide. Wala nang dapat, mga mahal, mag-remind sa atin. Mga mahal, sa dami ng mga pagpapala ng dakilang Diyos na pinagkaloob sa atin, mga minamahal, kahit mga minamahal, anong gawin mong papuri, hindi pa sapat, mga minamahal, para ibayad sa kanyang kabutihan. Amen. Kaya muli kong ipaalala, mga minamahal, mga awit, mga choir members, mga minamahal, Sunday na madaling araw, samahan nyo kaming magpuri dito. Para lalong magiging pagpapala, mga minamahal, ang gawain natin, mga minamahal. Amen. Hayaan natin, may mahal, hintayin natin, sikapin natin, nabababa ang presensya ng mahal na Panginoon sa ating palalagawain. Para lahat tayo pagpalain. Amen? Praise the Lord! Mga minamahal, napakagandang pagmasdan ang ating crowd ngayon dahil punong-puno yung ating chapel. Paano pa kaya kung magkrusada tayo? Amen? Paano pa kaya, may mahal, kung lahat tayo magpuri sa mahal ng Panginoon with one accord? Hindi na tayo magkasya. Amen? Mag-extend na tayo ng chapel natin, may mahal. By faith, may mahal, in the name of Jesus. Amen? Hanggang doon, may mahal, sa Sunday school room. May mahal. Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Isang masigilang palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya ang church natin, may mahal, maingay talaga ito. Ang Jesus Miracle Crusade, maingay talaga sa pagsamba ito. Hindi po ito solemn assembly, may mahal. Amen. Maingay talaga ito. Kaya dapat tayo, ikaw, ako, may mahal, huwag kang tatahimik, may mahal, sa upuan. Habang nagpupuri ang buong church, sumabay ka, mag-ingay ka sa pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, may mahal. Dahil dati, ang mga boses natin, ginagamit natin sa pag-awit sa sanlibutan, mga mahal, sa paggawa ng kasalanan. Ngayon, mga mahal, isigaw mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Papurihan natin siya, mga mahal. Praise Him. Amen. Clap your hands, all ye people. Shout unto God with a voice of triumph. Shout unto God with a voice of triumph. Shout, shout, shout. Amen. Shout unto God with a voice of triumph. Humiyaw ka sa tagumpay, may mahal, sa pananagumpay. Kaya ako nagpupuri, O Diyos, sapagat pinaligaya mo ang buhay ko. Hallelujah. Nagpupuri ako sa Diyos, O Diyos, pinagaling mo ang sakit ko, ang cancer. Hallelujah. Pinupuri kita, sapagat pinagpala mo ang buhay ko. Amen. Imagine, may mahal, una ka munang pinagpala ng mahal na Panginoon bago mo siya mahalin.
Una munang ibinigay ng dakilang Diyos yung buhay niya sa krus. Tapos pinagpala ka muna, pinagaling ka muna, mga minamahal, pinaligaya ka muna bago mo siya natutunang mahalin. Sino sa atin, mga minamahal ko, ang mula, mga minamahal, sa kawalan, natutong mahalin ng Diyos? Wala. Nung hindi pa tayo tinawag ng mahal ng Panginoon, hindi natin alam paano mahalin ang dakilang Diyos. Amen? Pero nung tayo pagpalain lahat, mga mahal, anong ating ipinalit, isinukli? Eto, dumadalo tayo sa kanyang gawain. Amen? Bilang pasasalamat, mga mahal, nagpupuring seryoso sa mahal na Panginoon. Hindi binibiro ang kaligtasan. Hindi pinaglalaroan ang kaligtasan. Amen? Isang malakas na praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Tayo umawit sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Awitin natin, mga mahal, ang isang awitin. All the heavens. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Umawit tayo lahat. Itaas natin ating mga kamay. Universe will sing hallelujah to you. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your shine on us, and the world will know you live. All the heaven shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you. Shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Oh, the heaven shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Minsan pa, damahin natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Tuwang-tuwa ang dakilang Diyos. Hallelujah. Kapag pinupuri mo siya, hallelujah. Let the
to Him. Oh Lord, and praise to Your name. Let Your face shine on us, and the world will know You live. Oh, the heavens shout Your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to You. Oh, the heavens shout Your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to You, our King. Oh, the heavens shout Your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to You, our King. Oh, the heavens shout Your praise. Praise the Lord, praise the Lord. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to You, our King. Oh, the heavens Yes, Lord God. shout Your praise. Beautiful is our God. The universe will sing Hallelujah, hallelujah. to You, our King. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to You, our King. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.